Hindi ko kailangan ng pera. Once na nakuha mo yung purpose mo, bakit ka na-create? Ano ba yung mission mo dito sa mundo? Hindi sila kontento kahit marami na silang bahay, kotse, di ba? Pero meron pa rin silang hinahanap na hindi nila mahanap sa sarili nila. Hi everyone! Welcome to Inside Dream Diaries. Today, pag-usapan natin ang isang topic na matagal nang pinagdidebatehan ng lahat. Ano nga ba talaga ang success? Pare-pareho nga ba para sa lahat o nagbabago ang meaning nito depende sa stage ng buhay o kinalalagyan mo? Kasi kung iisipin natin, yung success na mahalaga sa iyo nung bata ka pa, iba na ang success na hinahanap mo ngayon. So today, hindi kami nandito para magbigay ng definition ng success, kundi para mag-usap, mag-share ng perspective at baka may makita tayo sa sarili natin na kapareho ng kwento ng bawat isa. Ano nga ba ang definition ng success nung bata pa tayo? Kaninong idea ba ito? Success nga bang matatawag kapag meron ka ng pera, meron ka ng business, or meron ka ng bahay? Iba-iba yung definition natin ng success. Depende sa kung anong sitwasyon natin sa buhay. Pwedeng maging successful tayo kahit tahimik lang tayo sa buhay. Success ba kung masaya kahit hindi naman mayaman? So today, mag-share tayo ng kanya-kanya nating perspective about sa success. Para sa iyo, Miss Adele, ano nga ba yung success? Para sa akin, ang definition ng success, balikan natin nung kabataan natin. No? Para sa akin, nung bata pa ako, ang definition ng success is marami kang pera sa lugar namin. So, sa tuwing dumadaan kami doon, lagi namin sinasabi, successful na siya. Marami na silang pera, wala na silang problema. Pero habang lumalaki ako, habang marami akong nakakausap na tao, marami akong nakakasalamuha, mga nakikilala din. Doon ko lang na-realize na hindi pala yun yung basihan ng successful. Na pag marami ka ng pera. Pero sa akin kasi, ang definition ng success is, alam mo yung makapag-aral ako ng college. Yun talaga yung pinaka gusto ko talaga para sa akin. Kasi hindi ko matatawag na successful yung sarili ko kung, for example, marami na akong pera, millionaire na ako, pero hindi ako nakapag-college. Hindi ka Hindi ko fulfill. matatawag na Parang yung fulfillment kasi. oh, yeah. Mm. Na hindi ko matatawag yung sarili ko na successful na ako. Kasi, alam mo yung para sa akin, ang success din is, alam mo yung dream na Dream mo. makukuha mo talaga. Yung katulad na sinabi mo, fulfillment and kontento ka na mayroon kang freedom. Parang ganun. Kasi, marami naman talaga sa atin na marami ng pera, sabi nila successful pa, pero bakit mayroon pa silang hinahanap, di ba? Hindi sila kontento kahit marami na silang bahay, kotse, di ba? Pero meron pa rin silang hinahanap na hindi nila mahanap sa sarili nila. So, sa akin, yun, mga miss, no, ang makapag-aral ako ng college, makapagsuot ako ng toga na kulay black, yun talaga yung masasabi ko na successful ako. Para sa atin talaga kasi iba-iba yung definition ng success. Depende sa kung ano yung mga napagdaanan na rin natin sa buhay at depende kung ano yung mga pinapangarap nating marating. Kasi kahit naman sabihin mo na nangangarap tayo sa isang bagay, minsan hindi tayo dinadala doon ng sitwasyon at pagkakataon eh. Minsan kahit anong ganda ng dream mo, anong ganda ng pangarap mo, kung iba yung mga nasa palibot mo, so affected lahat. Hindi mo kayang gawin mag-isa. It depends pa rin kung ano yung surroundings mo eh. Pero kung everybody naman nagsusupport sa'yo na yan pala yung dream mo, yan yung gusto mong gawin eh, suportahan ka namin. Pero mahirap yun ha. Kasi even kung halimbawa gusto mong marating yung ganung part, pero kung wala ka namang pera, parang ang hirap din eh. Let's say sa pag-aaral na lang. Gusto mong makatapos ng college, gusto mong makapag-aral, pero nakikita mo yung hirap ng buhay na hindi talaga kaya ng mga magulang mong papag-aralin ka eh. Kasi yun yung pagkain na madala sa mesa, parang hirap. So paano mo magagawa yung successful na gusto mong makatapos ng pag-aaral? Para sa yun yung definition mo ng success, pero kung hindi naman kaya ng pamilya, di ba? Pero meron din naman, in some instances, may mga nangyayari din na napapagtapos nila ng pag-aaral yung sarili nila. So depende talaga sa sitwasyon at depende sa pagkakataon kung saan ka dadalhin ng kalagayan mo. So yun. So para sa iyo naman, Miss Yang, ano ba para sa iyo ang success? Para sa akin naman, Miss Mitz and Miss Adela, no? Ang ganda ng mga sinabi nyo regarding success kasi ang daming makaka-relate nito. Dahil until now, pinagdedebatehan talaga yung definition ng success. Ano nga ba talaga yung success? For me naman, ang success is yung contentment and fulfillment. Kasi kahit pasabihin mong napakayaman mo na, kasi dati ang perspective natin sa success is kapag mayaman ka, nagkaroon ka ng sa business, kasi sa business may sarili din siyang success, 'di ba? So ang dati kasi once na meron ka ng business, successful ka na, parang ganun. Pero hindi siya ganun eh. 'Di ba? Parang kung may meron ka nang
pa tayong malaking bahay, marami ka ng pera, is successful ka na. Yun yung parang Matatawag na success. Oo. Yun yung parang akala natin, yun na yun. Pero hindi natin alam kung anong nangyayari inside us. Mm-mm. Paano mo masasabing content ka na or na-fulfill mo na yung gusto mo kung meron pa rin bumabagabag sa'yo? Just like parang may business ka nga pero lubog ka naman sa utang. Yung ganon. So lagi ka pa rin nag-worry, ano nga ba yung gagawin ko bukas? Kasi hindi nawawala sa atin yun. Pero at least kung naliles yung worries mo sa buhay at naging kontento ka, kasi yung gusto natin sa buhay hindi nagtatapos. Walang katapusan eh. Gusto natin ng more. Kagaya no, nagtayo ka ng business. So parang, okay na to. Gusto ko magtayo ulit ng business. So parang hindi natatapos doon yung yung gusto natin sa buhay. So papasok doon yung contentment. Kung naging kontento ka na sa buhay mo na okay ka na dyan. Kasi may makanya-kanya tayong goal eh. Kapag na-reach mo na yung goal mo na depende kung yun nga yung situation mo na ito lang yung goal ko. Ito yung gusto kong marating. Siya naman, may sarili din siyang goal. Ano ba yung talaga yung goal mo sa buhay? Kapag na-reach mo na yon at kontento ka na sa buhay mo, na parang pakiramdam mo, parang wala ka ng worries sa buhay, para sa akin yun yung success. Dahil iba kasi yung iba kasi yung purpose na tinatawag. Ano ba yung purpose mo dito sa mundo? Iba kasi siya magkaiba siya dun sa success na tinatawag. Dahil yung purpose natin, ano ba yung purpose? Bakit tayo create ng Ama? Pero alam mo, Miss Yang, yung Mhm. about sa purpose no, pag-usapan natin, hindi lahat alam yun. Exactly. Kasi natanong nila sa sarili nila na, ano nga bang purpose ko dito sa mundo? Bakit nga ba ako isinilang sa mundo? Pero ako, lately ko na rin yung natanong, no? I think nasa 30s na ako na, bakit nga ba ako nandito sa mundo? Ano Ayan. bang dahilan? Ba't ako nabuhay? Kasi yung iba, hindi yun naiisip. Kasi alam kong bakit. Hindi rin nila na ano yung contentment. Kasi the way na may business na sila, successful na sila, naghanap pa sila ng iba. Diba? Kumbaga, add, why? Because of competition. Diba? Exactly. Kasi gusto nila, lamang sila. Mm-mm. Gusto nila, ay dapat ako, mas marami akong business sa kanya para mas talagang successful Successful. ako. I mean, mahirap hanapin at sagutin yung salitang contentment sa mga taong eager. Hindi. Alam mo yun, di ba? Yung hindi pa Yung mas nakikita yung malalim- purpose sa buhay nila. Yeah. Kasi Yung competition nga yung nakikita nila. Tama Oo, ka, Miss yun. Adel. Dahil nga dun sa nabanggit mo na about their purpose, nagkukunik kasi yun about sa success mo and contentment di ba? Kung alam mo yung purpose mo dito sa mundo, makikita mo na agad kung saan ka papunta kung saan yung way mo. Kasi kung hindi mo pa alam, parang eager ka lang talaga na maghanap ng pera. Kasi kahit ako aminin ko man talaga, hindi success kasi is nag-umpisa talaga sa pera di ba? Paano matatawag ang isang tao na successful kung wala kang pera, di ba? How to build business kung wala kang pera. So, ipokrita naman ako kung hindi ko sabihin na hindi ko kailangan ng pera. Pero doon talaga nag-uumpisa lahat. Totoo. Ugat talaga ang pagkakaroon ng pera. So ngayon, dapat talaga natin na malaman din na success and purpose mo sa buhay. So, pag nalaman mo na yung purpose mo sa buhay, doon na yung papasok yung contentment mo, yung fulfillment mo. Kasi mahahanap mo na yun pero hanggat hindi mo pa nahahanap, hindi ko sure kung matatawag mo na bang successful ka or siguro may Kasi- idea kayo dyan. Kasi para sa akin, kagaya ng nangyayari sa akin ngayon, parang feeling ko kasi kontento na ako na umuwi na yung ganun. Kasi may purpose na ako. Nakita ko na yung purpose ko sa buhay. Kasi lagi yung tinatanong, Ama, bakit mo ako dinala dito? Ano ba yung purpose? Bakit mo ako dinala dito sa bansa to? Alam mo yun, siguro sabi ko nga, dinala mo ako dito for the lesson para makita ko, ma-redirect ako, ano ba talaga yung gusto ko sa buhay? Yun ba yung purpose ko dito? Kasi may makanya-kanya tayong ano ba yung purpose mo talaga? Meron kasing pinagdadalhan sa atin ng Ama na dyan ka kasi meron kang kailangang tuklasin dyan. Meron kang purpose dyan, meron kang mission dyan. Yung parang ganon. So sa akin kasi, nung nasa Taiwan kami, ay alam ko na yung ano ba yung gusto ko sa buhay, ano yung ano. Pero hindi siya kasing lawak nung andito. Kasi na ano pa kami, parang medyo naligaw pa 'di ba? So ngayon ako nakapag-decide na ito yung purpose ko sa buhay. Ito na yon. So uwi ako, parang kontento na kasi ako na ito na Miss yung Yang, plano. paano mo na ano sa sarili mo na ito na yung purpose mo sa buhay? Ano yung pwede mong ibahagi sa akin? Kasi ako, hindi ko pa talaga, matagal ko lang tanong. Oo, what's the ang purpose of hirap life? hanapin ng purpose sa buhay, sa totoo lang. Kasi nagbabago Oo, siya, depende kasi- sa sitwasyon Kasi hindi tayo stable ang buhay natin. Minsan okay tayo, minsan sobrang baba natin. Tapos minsan bigla tayong itataas ng sitwasyon at pagkakataon, mapupunta tayo sa sitwasyon na ang ganda dito, okay ako dito, kontento na ako. Kontento Teka ka. lang, dito na lang ako. Parang naging kampante ka na Until biglang may sitwasyon sa buhay mo na maalis ka sa part ng buhay mo na yon. So parang asa na ulit yung purpose mo. So parang nakakalito nakakaligaw. Pag sa akin hindi ko alam kung saan ko kukuhanin yung sagot
na anong purpose mo sa buhay kasi nag-iiba-iba nga yung sitwasyon natin sa buhay. Kasi marami kasing purpose na tinatawag, pero once na nakuha mo yung purpose mo, bakit ka na-create? Ano ba yung mission mo dito sa mundo? Pag So, naintindihan mo yung part na yon, so ano yun na yung yun. Para ano sa akin yung, kasi, yes, sa'yo, Miss Yang, ano yung naano mo na, nakita mo na talaga yung purpose mo sa buhay, kung bakit ka pinanganak, bakit ka andito sa mundo. Excited akong malaman yun. isa lang, to serve Him. Diba, Oh. lagi nilang sinasabi yan, pero hindi nila kasi alam kung ano yung kaakibat na salita or behind that word na to serve Him. Malalim. Maraming hindi Malalim yun, malalim. nakakaintindi. Oo. Kasi akala nila, nagsamba ka lang, nag-tights ka lang, nag-serve ka Mm-mm. na. Marami kasing definition siya na para sa akin, nakuha ko siya. Kasi, Mm-mm. ano ba yung purpose ko sa buhay is mag-serve sa Kanya. Through ano, So, diba? ibig sabihin, Miss Yang, ngayon ko lang din na-realize, no, na nakuha ko na yung, yung Mm-mm. purpose ko because I serve Him. Hindi mo lang siya Alam mo yun? hindi mo lang siya So, na, hindi ko lang siya na, sa sarili ko. Ngayon ko lang talaga na ibig sabihin, yun yung purpose ko sa buhay. Mm-mm. Kasi, ang dami kong gustong gawin, di ba? Mm-mm. So, kumbaga parang yung buhay natin, parang napupunta siya sa balance. Mm-mm.